malalim na kwento na punong-puno ng aral. Ang palaka na hindi sumuko. Ang batang sumigaw ng lobo. Ang pagong at ang kuneho. Ang leon at ang daga. Ang langgam at ang tipaklong. Ang gansa at ang gintong itlog. Mga kwentong bata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating unang kwento ay may pamagat na ang palaka na hindi sumuko. Isinalin ni Kwento at Kaalaman Pinoy. Isang araw, may grupo ng mga palaka na naglalakad sa kagubatan. Habang sila'y naglalaro, dalawang palaka ang nahulog sa isang malalim na balon. Nagtipo ng ibang palaka sa paligid ng balon at tiningnan kung gaano ito kalalim. Sabi nila, "Napakalalim nito! Wala na kayong pag-asa!" Ang dalawang palaka sa loob ng balon ay nagpumilit tumalon paakyat. Paulit-ulit silang tumalon pero madulas at matarik ang balon. Patuloy ang sigawan ng mga palaka sa itaas. "Tama na! Hindi nyo na kaya! Hindi na kayo makakaalis dyan!" Makalipas ang ilang saglit, ang isang palaka ay sumuko. Napagod, nanlumo at hindi na muling tumalon. Ngunit ang isang palaka ay patuloy pa rin sa pagtalon. Paulit-ulit, mas mataas, mas malakas, hanggang sa nakalundag siya palabas ng balon. Laking gulat ng lahat. Lumapit sila at nagsabi, "Hindi mo ba kami naririnig? Sinabihan ka naming sumuko na." Ngumiti ang palaka at nagsalita, "Salamat po sa inyong patuloy na paghikayat. Ako po ay nagpursige at hindi huminto dahil sa inyong mga sigaw at hiyaw. Pasensya na po pala at ako ay bingi." Aral. Makapangyarihan ang mga salita kaya nitong bumuo o bumasag ng loob. Matutong makinig sa positibong salita na nagbibigay pag-asa at iwasan ang negatibong tinig na humihila pababa. Piliin nating palakasin ang isa't isa. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Batang Sumigaw ng Lobo. Isinalin ni Kwento at Kaalaman Pinoy. Isang araw, sa isang payapang nayon, may batang pastol na nagbabantay ng kanyang mga tupa sa bukid. Araw-araw ay pare-pareho ang kanyang ginagawa. Wala siyang kausap, wala siyang kalaro. Naiinip ang bata. "Subukan kong magbiro," naisip niya, at sumigaw siya ng malakas. "Tulong! May lobo! May lobo!" Nagmadaling tumakbo ang mga taga-nayon upang tumulong. Ngunit pagdating nila, wala namang lobo. Tumawa ang bata. "Haha! Biro lang po!" At nag-alisan ang mga tao na nais sana tumulong. Kinabukasan, inulit ng bata ang kanyang biro. Sumigaw siya, "May lobo! Tulong!" Muli, dumating ang mga tao. At muli, wala namang lobo. Dismayado silang nag-alisan. Sa ikatlong araw, may tunay na lobo na dumating sa bukid. Sinugod ng lobo ang mga tupa. Sumigaw ang bata, "Tulong! May lobo talaga!" Ngunit walang dumating. Dahil akala nila nagsisinungaling na naman siya. Naubos ng lobo ang kanyang mga tupa. Umuwi siyang umiiyak at malungkot. Mula noon, hindi na siya muling nagsinungaling. Nalaman niyang ang tiwala ay madaling mawala. Ang aral ng kwento, hindi madaling ibalik ang tiwalang nawala dahil sa kasinungalingan. Kaya't sa bawat pagkakataon, piliin ang katapatan. Ito ang pundasyon ng tunay na tiwala.
Mga kwentong bata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Pagong at ang Kuneho. Sa isang malawak na kagubatan, may isang kunehong kilala sa pagiging mabilis at mayabang. Araw-araw, pinagmamalaki niya sa lahat kung gaano siya kabilis tumakbo. "Walang makakatalo sa akin!" sigaw ng kuneho. Isang araw, sumagot ang Pagong. "Subukan natin, magkarera tayo." Natawa ang kuneho. "Haha, ikaw? Magkarera? Sige, magiging masaya ito." Kinabukasan, nagsimula ang karera. Mabilis na tumakbo ang kuneho at naiwan sa likod ang Pagong. Dahil nauuna siya, naupo ang kuneho sa lilim ng puno. "Iidlip muna ako," sabi niya. Samantala, ang Pagong ay dahan-dahang naglakad. Hindi siya tumigil. Hindi siya sumuko. Habang natutulog ang kuneho, tahimik na lumagpas ang Pagong. Nagising ang kuneho at nagmadaling tumakbo. Pero huli na ang lahat. Naunang nakarating sa dulo ang Pagong. Nanalo siya dahil sa kanyang tiyaga, determinasyon at hindi pagsuko. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis, kundi kung gaano ka magpursige hanggang sa dulo. Ang tunay na tagumpay ay para sa mga matiyaga at mapagkumbaba. Mga kwentong pangbata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Leon at ang Daga. Sa gitna ng kagubatan, natutulog ang isang malaki, malakas at makapangyarihang leon. Siya ay kinatatakutan ng marami sa gubat. Habang natutulog ang leon, may dumaan na maliit na daga. Ang maliit na daga ay naglalaro at tumatakbo paikot-ikot. Nagising ang leon nang maramdaman ang pagtakbo ng daga sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang maliit na daga habang ito ay paikot-ikot. Hinuli niya ito gamit ang kanyang malaking paa. Nanginig ang daga sa takot. Tumingin ito sa leon at nagmakaawa. "Pakiusap, huwag mo akong kainin. Balang araw, makakaganti rin ako ng kabutihan sa iyo." Biglang natawa ang leon at napasigaw. "Isang maliit na daga? Makakatulong sa akin? Nagpapatawa ka ba?" Ngunit sa huli ay naawa ang leon at pinakawalan din ang daga. Makalipas ang ilang araw, naglakad-lakad ang leon sa kagubatan. Habang nag-iikot ay biglang nahuli ang leon sa bitag ng mga mangangaso. Hindi makaalis ang leon kaya't siya ay umungol ng malakas sa takot at sa sakit. Narinig ng daga ang pag-ungol ng leon mula sa malayo at agad niyang hinanap kung saan nanggagaling ang sigaw na humihingi ng tulong. Nang makita ng daga ang leon, agad niya itong nilapitan. Ginamit ng daga ang kanyang matatalas na ngipin upang kagatin ang lubid ng bitag. Tuloy-tuloy nang inatngat ng daga ang lubid hanggang ito ay maputol. Dahil sa pagpupursige ng daga, nakalaya ang leon. "Salamat, maliit kong kaibigan. Hindi ko akalaing ikaw ang magliligtas sa akin. Tatandaan ko ito habang ako ay nabubuhay," sabi ng leon. Ngumiti ang daga at sinabing, "Wala iyong kaibigan." Pareho silang natawa at naging magkaibigan habang buhay. Ang aral ng kwento, walang maliit na kabutihan. Kahit ang simpleng pagtulong ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ang bawat kabutihan, gaano man kaliit, ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Mga kwentong pangbata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na
ang langgam at ang tipaklong. Isang araw, abalang-abala ang mga langgam sa pag-iipon ng pagkain. Bit-bit nila ang mga butil ng bigas at mumo na nakita sa paligid. Masaya silang nagtutulungan para sa kinabukasan. Dumaan ang isang tipaklong habang masayang tumutugtog ng kanyang biolin. Lumundag-lundag siya sa damuhan, masayang masaya sa araw na iyon. Wala siyang iniisip kundi ang maglibang at kumanta. Nilapitan niya ang isang langgam at nagtanong, "Bakit kayo nagtatrabaho sa ganito kagandang panahon? Itigil niyo muna yan, tara na at maglaro tayo." "Pinaghahandaan namin ang tag-ulan," sagot ng isa sa mga langgam. "Kailangan naming mag-ipon habang maganda pa ang panahon. Kung hindi kami kikilos ngayon, wala kaming makakain bukas." Tumawa ang tipaklong at umindak sa saliw ng kanyang tugtugin. "Ang tag-ulan ay matagal pa! Bakit kayo nagmamadali? Mas masaya kung tayo'y maglaro muna, tara!" Hindi natinag ang langgam sa sinabi ng tipaklong. Tahimik lang siyang nagtrabaho at patuloy na nag-ipon ng pagkain. Alam niyang darating ang panahon ng pangangailangan. Hindi nagtagal at dumating na ang tag-ulan. Malakas ang hangin, malamig ang panahon at bumaha sa paligid. Ang tipaklong ay giniginaw, basang-basa at gutom na gutom dahil wala siyang pagkain. Sa loob ng bahay ng langgam ay mainit at masagana. May sapat siyang pagkain na inipon noong tag-init. Hindi siya nagutom o nangamba kahit pa umulan ng malakas. Nagsisi ang tipaklong habang nanginginig sa lamig. Nais sana niyang maibalik ang oras para siya ay makapag-ipon ng pagkain. Natutunan niya na hindi palaging kasayahan ang dapat unahin. Masarap maglaro, pero mas mahalagang maging handa sa kinabukasan. Ang sipag at pag-aahanda ngayon ay tiyak na magbubunga sa hinaharap. Mga kwentong pangbata na siguradong kapupulutan ng aral. Ang ating sunod na kwento ay may pamagat na Ang Gansa at ang Gintong Itlog. May isang magsasaka na may alagang gansa. Alagang-alaga niya ito mula pagkabata at talagang mahal na mahal niya. Isang araw, biglang naglabas ng kulay gintong itlog ang alaga niyang gansa. Nagulat at natuwa ang magsasaka nang makita niyang nangingitlog ng gintong itlog ang kanyang gansa. Araw-araw, ito ay nangingitlog ng isa at maingat niya itong iniipon. Sinimulan niyang ibenta ang mga gintong itlog at kumita siya ng malaki. Kalaunan, unti-unti siyang yumaman at nabili ang mga bagay na dati ay hindi niya kayang bilhin. Nagsimulang maging makasarili at sakim ang magsasaka. Paano kung pakainin ko pa ng mas marami ang gansa? Naisip niya. Baka mas madalas itong mangitlog. O kaya'y mangitlog ng mas marami. Araw-araw ay pinapakain niya ito ng sobra-sobra. Mga pagkain na higit sa kailangan ng gansa sa paniniwala na mas marami o madalas itong mangingitlog. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nanghina ang gansa. Hanggang sa isang araw, hindi na ito muling nangitlog at halos hindi na makagalaw. Napagtanto ng magsasaka ang kanyang pagkakamali. Kung hindi sana siya naging sakim, hindi sana nagkasakit ang gansa at patuloy pa sana itong nangingitlog ng ginto. Ang aral ng kwento. Ang pagtitiyaga ay isang mahalagang katangian, ngunit sinisira ito ng kasakiman. Kapag pinilit ang isang biyaya, maaari itong mawala, kaya't matutong makontento at maghintay sa tamang panahon. Para sa iba pang mga kwentong siguradong kapupulutan ng aral, pindutin ang like at mag-subscribe sa aming Facebook,
YouTube at TikTok account. Hanggang sa susunod na kwento. Mga bata, laging tandaan. Sa bawat kwento ay may aral na totoo.